Nakakagulat na revelasyon. Ex-girlfriend ni Chris Lawrence, booking ang mga sikretong racket. Umaasa nga ba o palaban? Kung bago ka lang sa channel na ito, sa gitna ng napakainit na atensyon at walang katapusang usapan tungkol sa kasalukuyang paboritong tambala ng bayan na kinabibilangan ng isang sikat na aktres na si Katrina Halili at ang R&B king na si Chris Lawrence. Isang pangalan mula sa nakaraan ang biglang pumutok at naging sentro ng usap-usapan. Ang tahimik na buhay ni Mary Joyce Calzado, Astihada, kilalang ex-girlfriend ng mga aawit at ina ng kanyang bunsong anak na si Lere, ay pilit na inuungkat ng publiko. Marami ang nagtatanong, nagdududa at nangunguska. Maasa nga ba siya sa buwa ng sustento ng sikat na ex-boyfriend? Kung may itinatago siyang nakakagimbal na sikreto upang itawid ang pang-araw-araw na buhay ng kanyang pamilya. Ang mga ibinunyag na impormasyon ay tungkol sa kanyang pagkatao ay tiyak na magpapabago sa pananaw ng marami na mabilis humusga sa mga nakaraan ng sikat na bituin. Habang walang awang binabatikos at pinupukol ng matitinding salita ng mga tinaguriang basher sa social media, nananatiling matatag at nakatayo sa sariling mga paa si Mary Joyce. Taliwala sa inaasahan ng marami na nakadepende siya sa kayamanan ni Chris Lawrence. Lumalabas na isa siyang palaban at madiskarting ina bukod sa bunsong anak niya kay Chris. Nadiskubre na mayroon din siyang mas matandang anak na babae na buong tapang niyang itinataguyod bilang isang single parent. Wala mang bagong kasintahan ipinaparada upang ipakita ang madla. Ang kanyang buhay ay umiikot sa walang humpay na paghanap ng pagkakakitaan, isang pagpapaugali o isang pag-uugali na pagpapaalala sa kasipagan at pagiging wais sa buhay ng kasalukuyang iniiro ng kanyang dating nobyo na si Katrina Halili. Kung si Katrina ay tanyag sa pagiging maaga sa mundo ng showbiz at matalino sa pagpapalago ng kanyang mga naipundar, si Mary Joyce naman ay may sariling kwento ng pakikipagsapalaran. Dati siyang nangarap at nakipagsapalaran sa bansang Japan, isang hakbang na hindi kayang gawin ng mga mahihina ng loob. Subali, hindi tulad ng marami na umuuwing luhaan at walang napala, nagamit niya ang mga kinita upang magtayo ng iba't ibang uri ng negosyo. Pagbalik sa Pilipinas, isa sa mga pinakaunang sumingaw ay ang umano'y pagmamay-ari niya ng isang water refilling station sa Lucena. Bagamat may mga chismis na nalugi at nagsara na ito dahil sa kanyang mga madamdaming post tungkol sa nakaraan, nagpapakita pa rin ito sa kanyang agresibong pagnanais na maging isang lehitimong negosyante. Kaya sa maging isang pabigat sa lipunan, hindi nagtapos sa tubig ang kanyang diskarte. Umabong ang balita na siya rin ay may-ari ng isang malaking lechon business na nakatayo mismo sa isang tanyag at eksklusibong subdivision sa General Trias, Cavite. Ang mas nakakagimbal ay ang natuklasang impormasyon na ang mismong supplier ng mga baboy na inilalako niya ay nagmumula sa sarili niyang piggery, isang napakatalinong galaw sa mundo ng pagninegosyo saan kontrolado niya ang buong proseso mula sa pag-aalaga hanggang sa pagbebenta. Hindi lamang iyon, bukod sa pagiging tendera ng lechon at tagapag-alaga ng baboy, napag-alaman din na siya ay kumikita mamagitan ng pamamahala ng mga paupahang bahay, kabilang ang isang indoor apartment sa Lucena at ilang mga unit na sinasabing umaabot hanggang ika-4 na palapag. Hindi pinalampas ng madiskarting ina ang anumang oportunidad, maging ang pagbibenta ng mga produkto, isang networking business at pagiging kasosyo. Isang kilalang kainan sa Las Piñas ay kanyang pinasok para masigurong may mailalagay sa hapagkainan sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga natukulsang ito, patuloy pa rin walang awang pambabatikos mula sa iilang mapanirang mga tagahanga. Pinilit nilang ihambing ang kaniyang umuwi at pisikal na katayuan sa malaking yaman ni Katrina Halili. Pinupunterya ang kanyang simpleng pananamit, kanyang tangkad at bawat galaw niya sa social media ay binibigyang mali siya na tila baga mayroon siyang malaking kasalanang ginawa. Kumisalip na magpatalo sa gali, nasagot niya ang mga ito ng malumana at may halong nakakatuwang mga komento. Malinaw na hindi na kailangang umasa ni Mary Joyce sa pera ni Chris Lawrence kahit patsak na hindi pinapabayaan ng sikat na mga awit. Ang kanyang tungkulin sa anak, ipinapakita ng ina na may sarili siyang kakayahan na buhayin at palakihin ng maayos ang kanyang pamilya nang walang hinihinging tulong, isa sa pambihirang katangian ng isang athuwarang single mother sa makabagong panahon. At sa kabilang banda, mailap si Chris Lawrence tungkol sa second chance kay Katrina Halili. Nagpasalamat si Chris Lawrence sa suporta sa Mr. and Miss B tandem with Katrina Halili, Chris Lawrence on fans claim more for Together Again. Where it leads, we don't know. We're kinda just going with the flow. Makikita sa larawan sina Chris Lawrence at Katrina ang kanilang anak na si Katie. Ipapasalamat ang singer na si Chris Lawrence sa napalaking suporta na ipinapakita sa kanyang pinag-uusapang online tandem kasama ang dating partner na si Katrina Halili. Sa
Sa nakalipas na taon nakuha ni Chris at Katrina ang atensyon ng mga netizens. Ngayong sikat na kilala bilang Mr. and Ms. B, ang dating asawa ay nakabuo ng tapat na taga-subaybay kasama ang mga tagahanga na sabik na manonood na kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang kanilang mga video na kadalasang minarkahan ng mapaglarong pagbibiro, kusang mga yakap at mapagmahal na sandali ay naging mapagkukunan ng libangan at kilig para sa maraming manonood. Ang pagbabago ng pares ay nagdulot pa ng panibagong interes sa kanilang personal na kwento, lalo na dahil magkasalo sila sa isang 13 taong gulang na anak na babae na si Katie. Sa pagmumuni-muni sa mga positibong komento na patuloy nilang natatanggap, ipinahayag ni Chris ang kanyang pagpapahalaga sa suporta. I feel so grateful that we're being received so positively by netizens. Ibinahagi rin ni Chris ang isang pahayag na ipinadala sa PPH, a Philippine Entertainment Portal, at iba pang miyembro ng Chris na patuloy siya. Ito ay nagpaparamdam sa amin na ang ginawa namin ay patungo sa tamang direksyon, kung saan ito humahantong hindi namin alam. Ngunit medyo sumasabay lang kami. Ago, Chris Lawrence at Katrina Halili, I love you. Mula nang masimulang magpara ang kanilang mga video noong nakaraang taon, maraming mga tagang umaasa na sina Chris at Katrina ay makakahanap ng kanilang daan pabalik sa isa't isa. Naging paborito ng mga netizens ang kanilang magaan at masarap na nilalaman na nasisiyahang panoorin ang kanilang lumalaking samahan bilang mga kapwa magulang at kaibigan. Mas lalong nagpainit sa bus ang pinakabagong single ni Chris na I Love You. Hindi maiiwasan ng ilang tagahanga na iugnay ang mensahe ng kanta sa relasyon nila ni Katrina, lalo na sa mga lyrics na nagsasabing magkasama man tayo o magkahiwalay o manap ng bago, hindi kita maibigan. Ang balad ay nagsasalita tungkol sa isang pag-ibig na nanatili kahit na ang dalawang tao ay naghiwalay na ng landas. Nang tanungin tungkol sa inspirasyon sa likod ng track, nananatiling maingat si Chris na huwag masyadong magbunyag. Anya, it's about the one ex that you cannot unlove, yung lumayo. A record sa United States noong Agosto 2025, ang Unlove You ay minarkahan ng isang pang collaboration ni Chris at Grammy Award winning na songwriter at producer na si Lil Eddy. Isang matagal ng kaibigan ng mga awi, kilala sa kanyang 2013 hit na Statue. Nakatrabaho ni Lil Eddy ang international na artista na Sir Janet Jackson, Jennifer Lopez Maloma, Daddy Yankee at Britney Spears. Siya rin ang sumulat ng Nobody, ang 2025 single ni Chris Lawrence na inspirasyon ng anak na si Katie. I'm super excited because Lil Eddy will be in town this week to help promote Unlove You. Pagbabahagi pa ni Chris Lawrence, sagpanya, isinulat ni Lil Eddy ang kanta sa loob ng 2 oras. Ang producer ko sa stage, si Choco Beats, at ang gumawa ng groove. Ginamit namin ang track sa paligid ng guitar hook at naririnig mo sa simula. Ang kanta ay nilabas sa Spotify noong Hunyo 24, habang ang mga music at lyric nito ay available na sa YouTube. Ang official na music video na kinunan sa Los Angeles, California noong September 2025 ay nagtatapok din kay Lil Eddy at modelong J, si Katie. Sa gitna ng pagsikat ng kanilang online tandem, sinabi ni Chris na walang mas masaya sa positive development nila ni Katrina kundi ang kanilang anak na si Katie ang nilalaman. Nakatuon sa pamilya, ang mag-asawa ay madalas na nagtatampo ng binatilyo na nagbibigay sa mga tagasunod ng pagsilik sa kanilang buhay bilang kapwa magulang. Ang isang bagay na natutunan ko ay ang mga bata ay umuunlad pag ang mga taong mahal nila ay pinipili ang kapayapaan kaysa sa pangmamataas.